Tago niyo lang po ako sa pangalang Ana. Meron lang po akong kwento ng panigurado magugustuhan ng mga kapahinan natin, sir. Isa po akong dating kasambahay ng isang mayamang pamilya dito sa may norte. Di ko na po sila papangalanan para sa kanilang privacy. Dahil talagang mayayaman ang mga ito. Mayayaman, pero may lihim na tinatago. Kung ano ang lihim na yun, sir, ito po ang aking kwento. 1986 to sa pagkakaalala ko. Dalaga pa ako nito nang magtrabaho ko sa pamilya na nabanggit ko. Dito yun sa may norte. Nang panahon na yun ay magkakalayo pa yung mga bahay. Pero sila yung pinakamayaman na tao dun sa may lugar. Bukod tangi lang yung bahay nila na bato. Pero banda doon sa may kusina ay pawid at kawayan ang nakalagay. Parang tipikal na bahay kubo pa rin yung nasa likod. Ang pamilya na to ay tawagin na lang natin sa pangalang Pamilya Moscoro. Pinamumunuan ng padre di pamilya nila na si Don Julio, ang kanyang asawa na si Doña Trinidad, at ang kanilang dalawang anak na si Leonora at Erica. Hindi nila tunay na pangalan yan, sir. Nakapagtrabaho ko sa kanila dahil sa may malaking utang ang pamilya namin sa kanila. Wala silang katulong, o sabihin na natin na walang nagtatagal na katulong sa kanila. Hindi naman po sila istrikto, hindi rin masusungit. Mababait din ang mga anak nito. Kaya yun ang pinagtatakan ko dahil walang nagtatagal na katulong sa kanila. Ang sabi nila ay umaalis, hindi na nagpapaalam. Kung minsan naman ay hindi na bumabalik pag pumupunta ng palengke pag inutusan nila. Nagtataka talaga ako kung bakit ganun ang ginagawa ng mga naging katulong nila. Isang araw nun, habang naglilinis ako ng kwarto ng mag-asawa, ay may nakita ako na isang silid. Nakakandado ito. Sa pagkakaalala ko, nasa 5 kandado ang nakalagay dito. Napaisip ako. Sabi ko, bakit naman ang daming kandado na nakalagay dito? Siguro dito nakalagay ang mga kayamanan ng mag-asawa. Yun ang naiisip ko. Kung kaya pinagsawalang bahala ko na lang yun. Dahil ang pinasok ko naman dun ay trabaho. Hindi para magnakaw. Ganon din sa kwarto ng dalawang magkapatid. Meron ding pintuan na tadtad ng mga kandado. Nahihiwagaan talaga ako sa pamilya na yun. At dahil sa malapit naman ako sa mga bata, tinanong ko sila isang araw kung bakit mayroong pintuan sa kanilang kwarto na puno ng kandado. Nagkatinginan ng magkapatid. Pero sinabi naman nila sa akin na importante ang nakalagay sa loob nun. Bawal buksan. Tangi ang mga magulang lang nila ang pwedeng magbukas nun. Kaya tumangutango na lang ako at hindi ko na sila kinulit pa. Lumipas sa mga araw ng pananatili ko sa pamilya na yun, ay may napapansin ako sa kanila. Pag nagpapaluto sila sa akin, ay walang mga rekados. Walang bawang at asin. Parang nilaga lang yung mga karne. Tapos yung mga karne na binibili ng mga amo ko, ay tila ba kakaiba. Kasi tad na ito. At napansin ko na para bang hindi ito karne ng hayop. Pero hindi ko na lang inintindi pa yon. Dahil sila naman ang kakain nun, hindi naman ako. Nagtataka talaga ako sa pinapaluto nila sa akin na yun. Walang karika-rikado, walang pampalasa. Tanging kamatis lang ang nilalagay nila. Pero pag kumakain sila, ay sarap na sarap ang mga ito. Pag kumakain sila, pinapapasok nila ako sa may kusina. Doon na lang daw muna ako magantay. Pero sinisilip ko sila mula doon. At kitang-kita ko nga na para silang mga hayok na hayok sa laman pag kumakain. Talagang kinakamay nila kahit may sabaw. At ang pagkain nila ay para bang hindi sila mayaman. Hindi sila gumagamit ng kubyertos
Kahit meron namang nakalagay sa tabi nila. Nilalantakan nila to na para ba silang mga gutom na hayop. Ang daming gumugulo sa isipan ko ng mga oras na yun, sir. Napapatanong pa ako. Sabi ko sa isipan ko na, putya, ano bang pamilya to? Nasagot lang ang katanungan ko na yun, sir. Nang sumapit ang kaarawan ng panganay na anak ng mag-asawa. Pinauwi nila ako nun sa bahay namin. Sabi nila na magse-celebrate sila ng sila-sila lang. Ganun daw ang ginagawa nila taon-taon. Wala silang kasama. Tanging silang pamilya lang. Wala rin silang mga bisita kahit mga kamag-anak ay hindi nila pinapupunta. Kung kaya tumango-tango na lang ako at sinunod ko ang utos nila. Kinaumagahan nga nun ay nagpaalam na ako sa kanila na uuwi na muna ako. Tumango naman ang mag-asawa habang nagkakape sa labas ng kanilang bahay. Habang naglalakad ako papalayo, ay lumingon pa ako sa may bahay. Nakatingin sa akin yung mag-asawa at ngumiti. Kumaway ako at ngumiti rin sa mga ito. Tanghali nang makarating ako sa bahay namin. Naglakad lang ako nun, sir, dahil wala pa namang sasakyan sa amin ng mga panahon na yun. Habang naglalakad nga ako nun, iniisip ko pa rin kung anong gagawin ng pamilya na yun. Gusto kong malaman, gusto kong makita kung ano ang gagawin nila na pagsiselebrasyon sa kaarawan ng kanilang anak. Kasi unang beses ko palang makakilala ng ganong pamilya na magse-celebrate ng birthday ng kanilang anak nang sila-sila lang at para bang may tinatago silang lihim. Pero hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin yun. Nakarating na nga ako sa bahay namin nun. Nagkamustahan kami nila nanay at tatay at ang mga kapatid ko. Tinanong naman nila ako kung ayos lang daw ba ako sa bahay ng pamilya ng Moscoro. Sabi ko naman ay ayos lang. May mga kakaiba lang akong napapansin pero wala naman silang ginagawang masama sa akin at mababait sila, wika ko. Inaya ako ng nanay nun na magpunta sa palengke. Sabi ko sandali lang kukunin ko lang yung wallet ko sa may bag. Nang kapain ko yung bag ko, napamura ako. Wala yung wallet ko. Naalala ko na iwan ko pala ito sa ibabaw ng cabinet dun sa bahay ng pamilyang Moscoro. Agad kong tinawag yung kapatid ko na panganay na lalaki. Merong bisikleta to. Sabi ko dito, samahan na muna niya ako sa bahay ng pamilya ng Moscoro dahil kukunin ko lang yung wallet ko na naiwan. Kasi 1 linggo ang bakasyon ko. Kasi yun ang sabi sa akin na bumalik na lang ako sa susunod na linggo. Kung kaya't dali-dali kaming umalis ng kapatid ko para kunin yung wallet ko. Nandun kasi lahat ng pera ko, sir. Wala kaming gagastasin sa bahay pag hindi ko talaga kinuha yun. Mga ilang oras lang nang makarating kami sa bahay ng mga amo ko. Pinagantay ko na lang yung kapatid ko sa labas ng bahay. Sabi ko na kukunin ko lang yung wallet ko at aalis na ulit kami pabalik sa bahay. Dali-dali akong pumasok sa bahay. Kakatok pa sana ako nang makita ko na nakabukas yung pintuan. Kung kaya't pumasok na ako. Dahan-dahan lang akong naglakad. Walang katao-tao, nagtataka ako. Nasaan kaya yung pamilya? Wika ko pa sa sarili ko. Dali-dali na ako nagtungo sa kwarto na tinutuluyan ko, banda dun sa may kusina. Nang makuha ko na yung wallet ko, paalis na sana ako. Nang napansin ko na nakabukas yung pintuan ng kwarto ng magkapatid. Agad akong nagtungo dun para silipin sana yung magkapatid. Para sabihin na umuwi ko at kinuha ko lang yung wallet ko. Pagpunta ko dun, ay walang tao. Nagulat ako kasi nakabukas yung pintuan na maraming kandado. Dahil sa kuryosidad ko, lumapit ako dun. Pinakinggan ko at baka nandun sila sa loob. Sabi ko sa sarili ko, makikita ko rin kung anong sekretong tinatago nila dun sa loob ng kwarto na yun. Kung kaya umira lang aking pagiging marites ng serbik.
Daan-daan akong naglakad pababa doon sa may kwarto. Basement pala yun, papunta sa may ibaba. Merong ilaw at narinig ko na nagtatawanan ng buong pamilya. At para bang kumakain sila. Pero kagaya pa rin ng pagkain nila doon sa nakikita ko sa may lamesa. Na kumakain sila gamit ng kamay. Kasi wala akong naririnig na tunog ng kutsara at plato. Daan-daan akong naglakad. Kinakabahan ako habang humahakbang. Nang makita ko ng pamilya na nakatalikod sa may lamesa, tatawagin ko sana sila. Nang manlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Dahil may patay na tao na nakaibabaw sa may lamesa at yun ang nilalantakan nila. Kitang-kita ko kung paano nilalantakan ang katawan ng kaawa-awang bata. Sa pagkakaalala ko, yung bata na yun ay kamag-aral ni Leonora. Minsan na kasi niyang nasama yun sa may bahay at nakilala ko na rin ito. Napatakip ako ng bibig habang pinagmamasdan sila na kinakain ng laman loob nito. Tumutulo pa ang dugo sa bibig ng mga ito. Habang sarap na sarap silang kinakain ang kaawa-awang bata na yun. Daan-daan na akong umakyat. Hindi ako gumawa ng ingay para hindi nila ako mahalata na nandun. Nang makakyat na ako, sir, paalis na sana ako sa may kwarto. Nang bigla akong makasalubong ang kapatid ko. Ang laki ang mga mata ko na magsalita ito. Sabi nito, "Kanina pa kita tinatawag, Ana. Ang tagal mo naman. Nakuha mo na ba yung wallet? Gagabihin na tayo sa pag-uwi oh. Nagpaalam ka na ba sa mga amo mo? Tara na." Tinakpan ko agad ang bibig ng kapatid ko, sir. At nanlaki ang mga mata ko, sabay hila dito. Kumaripas kami ng takbo ng kapatid ko. Nagtataka to dahil natataranta na talaga ako. Agad kong sinabi dito na sumakay na sa bisikleta at aalis na kami agad-agad. Naguguluhan naman ito at panay tanong sa akin kung bakit. Sabi ko sa bahay ko na lang ipapaliwanag sa kanya ang lahat at magmadali na siya dahil nasa panganib ang buhay namin. Dali-dali namang tumalima ang kapatid ko. Pinandar na niya ang bisikleta. Binilis na nito. Sumakay na ako sa likuran nito sa may angkasan. Paglingon ko sa may bahay, nandun na yung pamilya sa may pintuan. Nakatingin sila sa akin. Nakatitig sila ng masama. At nanlaki ang mga mata ko, sir, sa aking nakita. Dahil unti-unting nagbago ang itsura ng mag-asawa. Tinubuan ng balahibo ang katawan nito. Ang nguso nila ay humaba na parabang sa aso. Nagsitulisan din ang mga pangil nito. Ay naging kawangis ng sa paniki. Humaba rin ang tenga nila na parang sa paniki. Tumakbo sila. Hinabol nila kami ng kapatid ko. Yung dalawang anak naman nila ay nakatingin lang sa amin. Hindi sila nagbabago ng anyo. Pero napansin ko na may hawak-hawak na putol na braso si Leonora. Kumakaway pa sa akin ang mga ito na para bang nagpapaalam. Takot na ako ng mga oras na yun, sir. Binabatukan ko yung kapatid ko. Sabi ko dito na bilisan niya ang pagpapadyak sa kanyang bisikleta dahil hinahabol kami ng mga aswang. Nagulat naman yung kapatid ko sa sinabi ko. Hindi siya makapaniwala dahil hindi naman daw totoo ang mga aswang. Tanging panakot lang daw yun sa amin ng mga lolo at lola namin. Lalo na nung mga bata pa kami para hindi kami lumabas ng gabi na. Pero sabi ko sa kanya, paano mo maipapaliwanag yung humahabol sa atin ngayon? Tumingin siya sa likuran habang nagbibisikleta kami at nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Dahil lumahabol pa rin sa amin yung mag-asawa na nasaan yung aswang na. Ang bilis ng pagtakbo ng mga ito na para bang isa silang mga hayop.
Lalong nagmadali ang kapatid ko sa pagpadyak sa kanyang bisikleta na para bang lumilipad na kami. Mura ng mura ito. At sinabing anong klase bang mga nilang ang mahabol sa amin. Sinabi ko dito ng mga amo ko yun na nasaan yung aswang. Kaya pinagmadali ko na siya para hindi kami maabutan. Dahil pag naabutan kami ng mga to, ay paniguradong lalantakan din kami nito at hindi na kami muli pang makikita ng aming mga magulang. Nang maagawi kami sa may marami ng kabahayan, ay napansin ko na tumalo ng mag-asawa sa mapunong parte ng kagubatan. Doon sila dumaan, pero nakasunod pa rin sila sa amin. Kasi kitang-kita ko na gumagalaw ang mga puno na nadadaanan namin. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nakapasok sa baryo namin. At napansin ko na hindi na sila sumunod. Pagod na pagod yung kapatid ko sa bilis ng ginawa nitong pagpadyak sa kanyang bisikleta. Galit na galit to sa akin dahil sinama ko pala siya para lang maka-experience na makakita ng aswang. Sinabihan ko naman na to na di ko naman alam na aswang pala ang aking mga naging amo. Nang makarating kami sa bahay, sinabi ko kaagad yung kila nanay at tatay. Nagulat sila. Pero nagwika ang tatay, sabi nito, na totoo pala ang mga haka-haka at chismis na aswang ang pamilya Moscoro. Pero hindi nila pinaniniwalaan yun dahil mabait naman ang pamilya. Kaya nga pumayag sila na mangamuhan ako dun para makabayad din sa mga utang namin sa kanila. Pero napatunayan namin na totoo talaga ang haka-haka. Naswang talaga sila. Sinabi ko kila nanay at tatay na hindi na talaga ako babalik dun. Hindi ko na rin kukunin yung mga gamit na naiwan ko dahil gusto ko pang mabuhay ng matagal at ayokong maging pagkain nila. Lumipas ang buong gabi na wala namang nanggambala sa amin. Hindi nila kami binisita. Pero kinaumagahan, nagulat kami sa biglaang bumisita sa bahay namin. Ang mag-asawang Moscoro, pinasyalan kami sa bahay. Kinausap kami ng mga to ng masinsinan. Sinabi nila na hindi na pababayaran sa mga magulang kong naging utang namin sa kanila. At babayaran pa kami ng malaking halaga para lang sa pananahimik namin. Pinagbantaan pa nila kami na kapag hindi kami tumupad sa usapan, ay uubusin nila kaming lahat, maging ang mga nasa baryo. Wala naman kaming magawa dahil sila yung may kapangyarihan. Isa pa kahit ipagkalat naman namin ay walang maniniwala. Kung kaya tinanggap na lang namin ang kanilang suhestyon. Binayaran nila kami ng malaki at yun ang ginamit namin para maging panimula sa nilipatan naming bahay. Lumayo kami sa lugar na yun at namuhay kami ng tahimik. Wala kaming pinagsabihan ng ibang tao patungkol sa mga naging karanasan namin. Nilihim lang namin ng pamilya namin yun. At dito ko lang kinuwento sa inyo, Sir Vic. Dahil hindi naman nila ako makikilala. At matagal na rin ang nangyari yun. Baka nga wala na rin yung mag-asawa ngayon. Pero nasisigurado ko na buhay pa yung magkapatid. At baka nandun pa rin sila sa dati nilang bahay. Sa ngayon, sir, may pamilya na rin ako. Dito na kami naninirahan ngayon sa may Visayas. Dito kami nagsimula uli ng panibagong buhay sa probinsya ng aking mga magulang. At hanggang dito na lang, sir, ang aking kwento. Maraming salamat po kung inyong mapipili. At God bless po sa inyong channel.